pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, August 29, 2025. Friday. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron yan, Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For the Box. Good morning, mga angels. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga angels natin. Ayan, mga angels, good morning. Good morning din sa iyo, paring Joel. Good morning, good morning. Good morning. Nako. Meron ko bang babatiin dyan? Lumipat na po. Lumipat na. Nagbago na. Meron ng bagong target ang House investigation daw on flood control. Okay. Walang iba kundi ang Davao. Ayun. Davao City. Yan po ang sabi ng mga tuta. Hindi naman tuta. Mga, ano ba to? Doberman. Hindi naman Doberman. Ano ba to? Mga attack dogs. Attack dogs. Hindi naman. Hindi naman. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Hindi raw. Bilang Sabi po mambubutas. ni Bicol Saro, Terry Redon, congressman. Yung infracom niya, ay titignan daw po yung mga flood control projects sa Davao during the Duterte administration. Ayan. Galing, ha? Abay, parang ano talaga, no? Yung microscope, tinutok talagang gano'n, ano? Ginaganyan, tinututok yan, eh. Di ba Ayos, nga,
hindi mo napansin, may pattern. Magalong, Vico Soto, pag binabanatan, yung mga flood control project, siyempre umaaray yung house. Di ba? Sila yun eh. Yung mga nag-standing ovation. Ang pattern, kung sino yung bumabanat, upakan din ng ibang congressman. Tinuro ko na sa iyo yung strategy. Ano yan ba pare, yung strategy na yan? Communications. Attack, deflect, defend. Kaya kailangan may attack, May attack ka, pare. Hindi ka pwedeng deflect at defend ka dyan, pare. Yung parati kang defensive. Kaya, You're pedaling on the back foot, patay ka niyan, bro. Kaya nga, Hindi di ka ba? titigilan yan. Starring Richard Gomez pa yung umatake kay Magalong. Yung umatake kay Vico, starring Arnold Club. Hindi mambabatas yun, bro. Hindi pala yung mambabatas. Bakit? Hindi ba kailangan imbestigahan lahat? Oo, Bakit dapat walang kinikilingan dyan. hindi pa nga nagsisimula yung Infracom eh. Hindi. Yan Ang dami ng banta eh. Iyan naman. Kasi So ang pag tingin may ko rin, attack, wala mangyayari dyan. you are, pare, laying the predicate na yan. Softening the ground. Tinitira mo ng ganyan. Halimbawa, si Abante, sabi daw niya kay Baste, tignan mo muna yung project nyo dyan sa Davao bago ka magsalita. Ganon. So lahat, Si Amanting Talunan? uy, Ay! na-declare yun na pala. by default. Si Pastor. Na- Okay. Na-declare by default. Okay. Iba raw pong sabi po ni Infracom Chair, Terry Redon, Bicol Saro, maglalabas daw po ng sa lalong madaling panahon ang House ng resolution. At dyan sa resolution na yan, sasabihin niya ano yung scope ng inquiry. Tagal naman nun. Kailan ba yung Nasa scope pa tayo. Scope pa lang ng inquiry. Hindi, kasi baka lumaktak. Kailan ako ba saan-saan. sinabi ng presidente, mahiya naman kayo? Tagal na nun. Well, nakailan na yung SONA, di ba? So na. Scope pa lang kayo. Ngayon, sa lalo madaling panahon daw, sasabihin niya na, talaga, magkakaroon na ng resolution. Ano ba talaga coverage nung kanyang investigasyon? Bicol Saro, di ba? Taga Bicol din yung number one suspect. Maraming anomalya sa Bicol. Nakita mo ba yun? Flood control, oo. Nakita mo ba yung mga anak ni Saldico? Oo. Uy, Naglabas sa, I think, TikTok. TikTok or YouTube. That's ng video, nakasakay sa eroplano. May yung eroplano daw nilang bago. Ganun na laruan nila ngayon. Yan na, oo. Jet, eroplano, mga anak niya mga medyo bata pa. Alam mo, binanggit mo to paring Conrad. Di ba? Pero alam mo ba ginawa? Sige. Tinake down. Siyempre, controversial yun, bro. In fact, it's been going viral na. Di halata. Mahiya naman kayo mga anak ng mambabatas. Di ng mga lalong opisyal. halata. Oo, Nagyabang ka pagkatapos take down mo. Hindi Di lalong halata. Ang problema, meron nag-save. Siyempre. Ngayon, kumakalat na yun. Pag Yung sinave video ng mo ba, TikTok. pag sinave mo ba, or ano ba to, in-screenshot, for example. Kinuha yung video at ngayon, Kahit burahin mo pa yun, nandun na yun. Kasi usually, tinake down mo sa TikTok, pero meron na kopya. hindi kasi sinabi na pag kinlik mo yun, may lalabas na message na this content has been... Doon sa TikTok. Kung na-save mo sa sarili pwede mo. mo nang gamitin pa kung ano pa nang gagawin. Ngayon, kumakalat yun. Yeah. Hindi, I was going to mention, kahapon or was it the other day, dahil pumanaw na si Ma'am Judy Araneta Rojas, sinabi mo parang iba yung mga, old money o yung talagang, with regards, they don't flaunt their wealth, they're not splashing in the tub. Pero itong mga ganito na, Hindi, as late is this a as cultural late as thing o a generational thing? As late as the Napoles. Hindi naman nagpo-flaunt ng wealth Ano? Yung Napoles case, Oo. di ba, nag-flaunt lang ng wealth yung mga anak niya. Yung mga anak nga Kaya nagalit Oo. Pero yung mga congressman, mga senador, hindi naman. Ngayon, wala nang distinction. Wala na, oo. Di ba? Hindi, amig sabihin ano na sila, parang way of life na
Yung, Ano to? Is this a generational thing? Is No, yung I don't impunity think so. ganito? Or is it because social media nandyan kaya, Ang hirap, ilabas natin yan para makarami tayo ng likes or whatever. Kasi, ewan ko pare, I came from a school of thought na, siguro, wala daw tayong internet. Yung ating mga Patay. kwan. Patay na naman tayo. Oo, Radyo nagkagalit. tayo ngayon. Oo. Nagagalit po. Hindi, what I'm Pasensya na saying kayo. is, dati bro, wag mo masyadong ipagpakita yung mga luho mo dahil, ewan ko ba, kasi Hindi, mag-invite siya pa ng ano yan, di ba? Wala namang individual yan. It got to their Preference. heads. Marami rin naman nagnanakaw, hindi naman pinoflaunt eh. Sabagay. Pero yung mga yon, Nakakasama it pa sa got kanila- into their, nakakasama pa got sa to their kanila. heads. Kaya nga tinanggal na eh. Hindi, ilan yan ng mga anak-anak eh. Meron pang isa, yung si anak ni Alonte ba yun or something. Nandun din na, Nag-ano rin. oo na, Sige, kaya nga, may kauuwian ba to? May kauuwian ba to? sana makapag-isip-isip yung mga anak ng mga politiko mula ngayon. Oo. Itong mga investigasyon na to. Alin siya? Saan? Ito kaya, sa floods- House, sa yan. sinasabi ng Ay, naku, Infracom, Diyos ko. o sa Senado, meron ba nangyayari? So, aasa ba tayo doon sa investigasyon sa House and Senate? Ay, sabi ni Elmer Messina, may internet na daw, nasa YouTube daw tayo. Okay, very good. Ay, thank you, Elmer. Thank you, Elmer. Oh. Sabi po ngayon, ang sinasabi ngayon, baka kailangan na daw talaga ng special body for the investigation. Ay, hindi na kailangan, pare. Bakit? Ayan, may magla-lifestyle checks ng BIR at saka ang BOC. Lifestyle check sa mga tao nila. Oo, dyan naman. Hindi, ang alam ko, ang BIR, i-audit yung mga contractors. Yung BOC, dun sa kanilang opisina. Sa opisina lang nila yon. Although sinabi ni... Pero wala kinalaman sa flood control yung wala BOC. Wala mo kinalaman. Yung sa smuggling yun eh. Hindi, Pero yung I thought BIR, overall sa corruption eh. okay, ang sinasabi ng BIR, i-audit nila yung mga tax audit, Oo. yung mga contractor. At gang ho silang gawin to, bro. Sino mag-audit ng mga DPWH? Sino mag-audit ng mga senador? At saka mga congressman? These are just a few eggs in the basket, bro. There are Okay. good eggs who will do the Okay, work. good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good eggs, pare. Oo. Bakit walang buhaya yung Wala, hindi buhaya. hindi ngayon. tayo Lang, kasama pangalan doon. lang. Ah? oo, pare. Hindi tayo kasama Hindi ka doon. buhaya? Ito, kailangan na ano yan eh. You have to go where the facts lead you. Ayan. Ka- Dapat. Kagaya niyan, hindi lang naman dito yan ang ano eh. Luzon, siyempre nag-uumpisa Luzon, nakikita baha-baha. Lahat ng mga may baha, pupuntahan yan. Saan nagkaroon ng mga malalaking baha at lahat. Kasi all over the country na Ikaw ngayon muna, ng baka baha. naman talagang rife na magkabaha talaga doon sa lugar na Hindi, yun. for example, yung sinasabi natin na Davao, that's where the facts lead you. Because in the past administration, or even now, may mga ganun din. Paano sa Eastern Visayas? Ganun din. Yung Sa lahat Bicol? yan. Lahat. Lahat yan. Walang kinalaman na Davao yan. Paano yung BARM? Yung Davao is just one of those places. Bakit special mention kay Ridon? Well, siguro nakita niya yan. I don't know. We have to Sana be yung very, special mention niya rin yung We have to be- Bicol. we have to be very fair about things because everybody should be kung ano nandoon sa sumbong sa Pangulo, di ilagay mo. Alam mo, tama si Kong Ganun Jonat. yan eh. Sorry, I will correct yung communication Sabi strategy mo, na ano. attack, defend. Attack, deflect, defend. Pero pag attack mo, wag yung iisa lang nakatuto ka. Marami. Damihan mo. Meron ka mga by the way. Kasi mahuhuli ka niyan yung masusundan yung tayo. For example. Kaya nga, gano'n ang trend ni Ridon. mali, Hindi, mali. for example, kahapon nagkaroon ng bakbakan yung Mataog Leyte versus Mayor versus Richard Gomez. Ayun. Kasi nagano rin Nagbanatan doon. sila. Meron din nagkaroon ng problema rin doon. Richard, palaban ka. Richard, palabang ka. Ito, sige, mayroong sige. workout na ganyan. Hindi, di ba? kaya ang kaya ni Richard, si Magalong lang. Hindi, nagano sila. Nagyakap na, pare. Nagyakap na? Yes, Nagyakap nagyakap. na. Yapusa na sila, bro. Oo. Kunwari lang yun. Jiu-jitsu. Ayos na, Kunwari lang yun. Nagkaroon na ng workout. Ito, ang BIR po ngayon, ang aatupagin daw ay ang mga kontraktor. Oo. Yung sinasabi mo, Jonat, Ayan, na nagbayad ba kayo ng tax? Ayan. Kasama yan, kasama Kumita yan. kayo eh. Oh, this is Pagpalagay the na ang claim nyo, legit yung inyong mga kita. Pagpalagay na. Sabihin na natin, okay, let's say for the sake of argument,
na legit yung inyong mga kita, bayad ba ang tax nyo? Yan. So, tax audit po kayo ngayon sa BIR. Para sa akin, habulin na kayo nung kung sino-sino, wag lang ng BIR. Tapos kayo dyan. Okay. Alam mo, Pag this BIR. is the most logical dahil Ay, mas crocodile pa sa inyo yung mga yan. Oo. Ay, hindi ba? As a matter of fact, Sana ubusin kayo niya mga yan. as a matter of fact, dapat sila rin kina-counter audit nyo sila. Ang BIR. Ang BIR. Abay, dapat So may special body mag-o-audit, sa nag-o-audit. Yes. independent Ayan. body talaga. May counter audit kayo dyan. Kaya nga, so okay ba to? Na ang BIR, hahabulin ngayon itong mga kontraktor. Okay ba yan? Nasa tamang direksyon ba? Sino ba nagkukumpas ng ano kasi? Ng investigasyon dito sa flood control na to. At ang sinasabi po ngayon talaga, hindi lamang flood control. Lahat ng public works project ay may amoy. Okay. Nangangamoy po yan. Nangangamoy daw lahat ng isang idea yung BIR. Dahan-dahan kayo. Okay, BIR. Kasi sa House and Senate sa akin, right-off na eh. Wala namang mangyayari Wala dyan. yan. Yung BIR Muro-muro lang sila ron. Yung BIR, okay. Yung sinasabing ni Magalong na sa isip ng presidente, kailangan niyang gumawa ng special group na maaaring ginawa niya na. Although wala pa tayo naririnig. Yes. Isa pa yon may mangyayari doon. Yung BIR. Ang pagkaalam ko, nagawa na eh. Ginawa na. Hindi lang ina-announce. Oo. Meron pa sinasabi ngayon sa Senado, si Senator Lacson, yan daw Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up, yun lagi mo binabanggit yung Jonas. Nagkabanatan na dyan. Oo. Nagkabanatan na dyan. Ano daw, on sale daw ngayon yung... Tini na yan, on bro. sale yung accreditation. Hindi naman... Ano yan? Kasama sa mga mall? Oo, Nag-on sale? on sale. Magpapasko na eh. September lang. Wala pa September. Discounted Huwag na. muna kayo Kayo naman. sumama sa mall. Maawa naman kayo sa mga kontraktor. Oo, huwag kayong ganyan. Oo, on sale. On sale daw yung accreditation dyan. Okay? Sabi po ni Senator Lacson, meron palang accreditation ng mga contractor dapat. Meron. Republic Act 4566. Yan yung pick-up. Yan pong pick-up ay under, hulaan nyo? DTI. siyempre. Department of Trade and Industry. Galing. Because Construction Industry Accreditation Board, mayroon yan. Natutukan mo pa DTI eh. Ang ganda na nga ng mga good Oo news nga, nila. ikaw naman Sunod-sunod eh. Maganda na eh. Maayos na eh. Fly in the ointment Wala yan. naman, hindi ko naman sinabing kasama sila doon Hindi, sa pero sale. under sa Under kanila. na, yun nga eh. They have been remiss. In their duties. Their Oo. duties. Deliberately or otherwise, di natin alam. Yes. Wala pong government contractor, kung wala ka accreditation sa DTI na pick-up, hindi ka pwedeng kumuha ng kontrata. Kung ako dyan sa DTI, Paano yan? Paano yan, parin John? kung ako sa DTI at saka sa pickup, ngayon pa lang palitan nyo na yung logo nyo. Kasi kayang-kaya kayong ng mga Napipig. Napipig Hindi. yan eh. Palitan nyo na yung logo Baka nyo daw muna. ito, mga individuals, entities misrepresenting Yan themselves na nga, yan na nga as yan. pick-up personnel Yan na, or yan. offering At saka daw po shortcuts yan. for a fee. Yan. Shortcuts for Sa a fee. first time kumuha ka, ganito rate mo. Yes. Susunod, ganito na. May pataas eh. Graduation. Sarap Para ka palang There's nito. more than meets the eye dito sa pick-up. Ano ba? Naisip-isip ko rin. Ito naman si Manager. Ikaw naman, anong more than meets the eye? Hindi May kasi mga ano yan eh. Sa graduation? So parang lahat ng association, whether arkitekto, whether public relations society of the Philippines, madaling may mag-misrepresent yan kung ganun. Pare, ang malupit yung sinabi ni Senator Soto. Ito daw kontraktor na to, sinabi na ng presidente Na hindi dapat- Ghost Project. Yes. Akalain mo kare-renew lang nung kanyang accreditation for the next 2 years. Sabihin, Paano nangyari yun, Madali pala pare? i-renew ang Bakit accreditation. hindi chinek ng pick-up?
Ano yun? Tama ka, dapat magbago na ng logo. Pero makakulang yun, bro. Bago-bago ng logo. Magbago na Baka personnel hindi- dyan. Personnel ang kailangan mo dyan, bro. Oo, tama yun. Yung sinasabi ni paring Conrad. Isipin mo may ghost project ka no? Nakakuha ka pa ng renewal? Hindi, kailangan ko yun, boss. Bakit? Yung ghost project, kailangan may, merong, yung nagkaroon ako ng ghost project, kailangan may repair. Okay. So, sasabihin ko po. Oo, Okay. ngayon, pare. Kasama So, yun. ito na mga nangyayari. Yung investigasyon sa House and Senate, sa akin, ano na yan? Given- BIR! Yan. Baka, Baka. sakali makatulong yan. Although, I-counter audit niya. nakakakaba yung mga... Pare billion pala kinita mo dyan Ayan, Meron ka palang Apat Bentley. na po pala ang iyong luxury car. May Bentley ka pala. Baka naman pwede paano magamit naman mo yan? na yung isa. Yan. Tapos, etong pickup, Yan. kailangan sibakin na rin yan. Tignan nyo kung... Baka naman Yung lifestyle check, isama nyo sila. yung lifestyle check po, sana seryosohin gawin. Yes. Oy, nagbo-volunteer, sabi ni nananawagan si Senator si Model. Hontiveros. The model. The model. Nananawagan daw. Mag-volunteer na kayo. Yes. Congressman. Ang senador, hindi. Kasama. Kasama mag-volunteer. Hindi, collegial. Parang iisa lang siya yan. nagsasalita So magbo-volunteer. Let's go a step further, Senator. I-volunteer niya na po kayo. Mag-waive kayo ng bank secrecy. Yan. Okay? Lahat ng congressman, lahat ng senador, mag-volunteer kayo kung talagang unahin nyo na si Ridon. Yan. Si Saldico. Ayan, sino pa? Speaker Romualdez, Senate President. Cheese. Sila Majority- mag-set ng... Majority Leader Villanueva. Ayan. Yan. I-waive nyo po yung bank secrecy. At Para matignan-tignan ng AMLAC yung inyong bank accounts, yung history. Pwede ba yun? Just for si Terry, just for your info. Yan, parang ko yan yung mga parang parang kamag-anak na. Yung mga yung mga magulang niya, doktor. Okay. Meron silang ospital from way back pa. Yung Okay. St. Jude Hospital, malaking hospital din yan. Diyan sa may bandang malapit sa UST at lahat. So, I know him for a fact. I can vouch for his integrity. Ngayon, but yung nga sinasabi ni parang Joel, medyo huwag mong gagawin na nakapunterya ka lang sa isang lugar, Terry. Ang Advice suggestion lang, ko sa'yo, advice lang. advice lang to. Gawin mong where the facts lead you. Yan na, dapat. Lahat. Walang kinikilingan, walang tinitinan. Classic yan sa communication Yes, sa yes. PR na tira ka ng ops pero wag mong Huwag itututok mong dun sa kalaban i-concentrate, masyado. mapapahalata Marami ka. naman ibang tycoon, marami naman ibang di ba Elmer? Di ba marami Hindi, naman ibang sa akin, hindi mo pwedeng pagdudahan na kumita siya dito sa flood control. Tsaka mag-iimbestigate. Ang sinasabi natin dito, parang skewed. Hindi sa Maaring hindi niya intention yan. Oo. Pero ganyan ang dating sa Dating taong perception, bayan. oo. Asan ang credibility? Yan ang Hindi. optics. Asan ang Kaka. credibility ng Infracom? ang problema dito, si Terry just came in He was not part of that Congress. As a matter of fact, kasama na, 2 Congresses, wala na Yun siya. na nga eh. So, paano mo sasabihin kasama siya doon? Wala siya doon sa dating Wala Congress. siya, wala Ika nga ni ngayon. Ika nga ni Congressman Toby Chango. That is unacceptable. Yeah. Hindi. Kung ganito ang iniisip, part kayo ng cover up eh. Maski hindi kayo kasali. 'Di ba? Ang state umuugong ngayon po na text and social media and everything. Ay, moro-moro to. Ayun. Cover up here that's and the last there thing and you want to everything. happen. Yan ang ayaw natin. Yan ang ano Na ang publiko maging jaded na Yan. at sasabihin, nako,
Sa inyong mga Sa inyong mga inquiries. Ayan na Kaya naman. sabi ko nga, In right, both houses, in both houses. oh, Senate, right up na sa akin yan. Ibang measures na. Gusto ko yung lifestyle. Gusto ko yung BIR. O do AMLAC. meron akong kabiyak. Yung AMLAC ang hindi nangyayari. Gawin nyo na yan. I-challenge lahat natin sila, waive your bank secrecy. Ay. Pwede ba yun? Pag AMLAC, Ito ba? matindi ang AMLAC kapag yung asawa ng bayaw ko, yung 150,000 niya. Ayan, okay. Titignan. Tingnan yan. Ay, naku, hindi ka pwede. Pakita mo yung Meron saan mo ba nakuha nangyari yan. doon sa Luzon Development Bank? Parang Jonat. Yan ang dapat na workout. And ito ba? Wala useless yung ating money laundering. Ito ba ang pwedeng gawin? Lahat, ngayon pa lang gawin nyo na to. Kunin nyo yung mga paboritong travel agency ng mga kaibigan natin. Ayun. Yan. At saka yung mga... Bakit paborito? Kunin nyo rin yung mga records ng Bureau of Immigration. Ilang beses lumabas ito? Naku, kung Itong Jonat mga- sasabihin naman lang, wala ba kaming karapatan bumiyahe? Sino gagawa ng lifestyle check? Oo. Kasama sa lifestyle, Lifestyle check yan. Sino nga? May special group ba na gagawa? May special group. Tapos, ang mga Yung pong mga binura, tinake down na video, nagmamalaking may mga eroplano, yate, Yan. Yung mga yung ganun. mga kotse, ebidensya po yan. Yung mga anak. Yung Bakit mga hindi? anak. Anong anak? Yung mga anak na nakaano. Ito yung aming Uy, patay na si Freddy Aguilar, ha? Yung mga anak-anak. Di ba? tapos pag-check Ito, nung... ito yung aming ano. Ito yung mga kasama ko. Nag-check-in kami dito. Mga 10 kami. Yan, mga ganun. O yung pick-up, kailangan po i-review nila yung mga accredited at pagtatanggalin ang accreditation. Hindi pa pwede i-order ni Rocky yun. Pwede yun. Ngayon pa lang. And then, hindi naman low hanging yan eh. Naku, Dapat pero mga about low that, Hindi, that ganito. job is much too Dab- big for me. Sasabihin Hindi. ng ganun. Ang pwedeng gawin, di ba meron ng 15 inano si Presidente doon? Ngayon pa lang sabihin niya, hindi muna kayo pwede sumama. Oo. Hindi ka, Right there nag-renew and nga then. yung isa eh. Nakapag-renew Naka-renew nga pa ng Naka-renew 2 pa taon isa eh. Oo, Isipin mo naman ang Ibig galing sabihin, nun. something's fishy going on sa pickup and DTI. No. Merong ano sila, naku, Diyos ko. No, what I mean is, Kumita for na now, yan. for purposes of 2025 budget year or 2026, kayong 15, hindi muna kayo pwede sumama sa mga bidding. Kayo. Hindi, gagawa lang ng panibagong korporasyon yun. Ayun. O kaya, kakausapin yung isa accredited corporation. Kukuha. So siya tayo. Ayan. Bakas. Ako na mag-finance sa'yo. Yan. Kumbaga sa Right, isabong, bakas lang. Tapos in return, ganito ang ating hatian. Ito ang Ayan. Parang The Sopranos Ang problema, pati civil society, Kasama yun. supposedly, sumasali na ngayon. Ay, hindi. Merong magkakaroon ng special sa kanila arrangements. Ano daw? Ewan ko, nasa news yun eh. Yung bang... Sasali sila sa budget hearing? Oh, yes, meron. Oo. People's budget. Wala rin. People's budget review. Really? Pag sumama na kayo dyan, kasama kayo sa review. Ayun. Ayan. Sa budget process pala. Yes, meron. I-expand. It will be expanded. Kasama na sa kikita? Ikaw talaga? Hindi naman review. Hindi. Review. Ang kuha ko sa review, kita eh. Hindi. Iba to. Pare, may review yan. May kita dyan. Hindi ganon? Hindi. Sabi ni parang Joel, it's real. Honest to goodness. Ano daw. Hanip pangalan. Lalo na makita mo yung mga pangalan dito ng mga civil society. Center for People Empowerment in Governance. Ayan. Ano ka? Nakita mo na. Alyansa Tama ng yung mga nagkakaisang mamamayan. Yan, Ayan. yan. Makati Business Club. The usual suspects. Ano ba? Ano ba? Actually, Sobra daw Uy, tayo. si Apa ang pinangay ng ano niyan. jaded ba tayo? Jaded Si daw Apa. tayo. Parang Apa. Kayo naman sa tanas. Kung jaded kami. Wala na. Tapos ito, ginamit pa yung pangalan nung pumanaw na, si Jesse Robredo Institute of Governance. Meron? Meron ganon? Saludo naman ako sa Ayan. kay Sir Chess. Halo-halo na yan. Halo na to. Nako, para ng chapsoy yan. Halo-halo. Iisa lang po pakay natin rito. Malinis. Magamit ang pera sa tama na lahat ng infrastructure dahil kulang na kulang tayo sa infrastructure. Yung mga ganyang epal. Catch up tayo. Ano muna kayo? Relax lang muna kayo. Pahinga muna kayo doon sa sementeryo. Kahit hindi pa kayo patay. Ituring nyo na parang patay kayo. Ayan.
8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning po. Ano yung sinasabi mong kapatid travel agency? Oo, lahat yun. Eskwela. Paano yung real estate broker? Real estate broker. Yung car salesman? Yan. Salesman. Yeah. Ang bayad dyan, kasya mga bayad. Oo. Yung nagbebenta ng yate. Nagbebenta ng yate, mga aeroplano, Paano yung mga jewelers? Kasama yun. Kasama yun. Yan ang lifestyle check. Yan ang lifestyle. Pero may maganda suggestion. Hindi, ang sinasabi nga ng Karambola, kailangan special body ka. hindi Kasi na kaya ng BIR lang yan. Sino-sino yan. Oo, hindi. Kawawa naman yung mga taga-BIR pag hindi sila... Balato lang naman yung habol nun eh. Ang problema doon, Hindi naman lahat, balato lang. halimbawa, BIR, magla-lifestyle check ka, pero ikaw nakapatek Pilipin. Patay. Paano ka? Ano ka? Nakita niyo ba yung photo? Ay yung ipis, alam mo yung kulay ng ipis? Oh, yes. Okay. Brown, 'di ba? Ang kulay, parang kakulay ng mga bag ng Louis Vuitton. Oh. Ngayon may Doon daw sa mga kontraktor, yung ipis nila, meron tatak ng Louis Vuitton. Pati sa Louis Vuitton, okay. Pati ipis, ha? Designer. Yung ipis sa bahay nila, may mga diamond. Gano'n. Pero maganda suggestion ni Kiko Pangilinan. Oo. Gusto niya raw ng independent body. Ang mamuno, si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. At saka kasama raw si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Galing di parang napolis ulit ito. Walang mangyayari. Balik. Napolis ulit ito si Conchita. Baka kasuhan kayo na ng usurpation of authority. Yung presidente. Patay kayo. As the presidente, nag-usurp ng authority nung tao niya. Hindi ba bright yun? Very bright. Ayan ang gusto mo mamuno ng komisyon. Sabi ni Pre. Bakit pinapatulan ng dyaryo to? Pare, yung mga ganun statement. May paliwanag ka ba doon? Comsman? Anong paliwanag mo doon? Naku. Pareho sila ng Babayaan nyo na yung mga bata. Oo. May mga bata dyan na masigasig eh. Yan yun na sila. Sila ba yan? Kasi suportahan natin sa presidente sa lifestyle check. Yes. Kaya kailangan na mamuno niyan si Conchita Carpio Morales. Sabi ni Kiko. At saka si Babe Singson. Ang galing Alam mo, meron akong yung mga yung mga street, sabi nila mga journalistang kalye. Yun yung mga yung mga bata, mas magaling pa yun eh. Mas kakaamoy sila eh. Yung sinasabi natin na magkakabarkada. Ang tindi nito, pinapunta kami sa bahay, pinainom sa amin, bakalan, mga ganon. Yan. Itong bahay na ito. Akala namin hindi niya bahay to, bahay pala ito ng ganito. Yan, mas maano ba yung mga ganon bata eh? May mga nagsasabi po ngayon, ang mga projects wala nang bidding. Sino na naman to? Halimbawa, sabi ni Quirino Governor Dakila Carlo Cua. Ganyan daw po, flood control projects. Bumisita daw si President Marcos doon sa SONA. Ang una niya naisip, paano nakukuha yung project? Diba? Kung mga loko-loko yan. Diba? Dapat ang DPWH, may screening din sila. Diba? Kung loko-loko yung contractor, bakit siya mananalo? Siyempre, ang taas ng bid niya kasi ang dami niyang babayaran. Yung contractor na matino, wala namang babayaran. Hayos ang bid nun. Di ba? Hindi overpriced. Ang iniisip niya raw, paano nananalo? Yung mga lolo-loko, also suksakan ng overpriced. They come highly recommended. Wala na raw bidding. Wala nang bidding. Wala na. Nagkindata na lang sila. Hindi, may dokumentong dala-dala. Ano ba naman yun? Ano yung dokumentong Yun dala? na. May bank account, may kung ano, credentials. Equipment pool. Mahigit sa 70 na raw po, yung mga mayors na sinusuportahan,
yung move, etong bagong initiative ng presidente, mahigit 70 na yan, mayors. Ang tawag na nila sa sarili nila, Mayors for Good Governance. Sino Mayor Magalong yan? Magalong, Soto, Isabela City, Basilan, Hataman, okay, Mayor Belmonte, 70 na raw yan. Okay? I-review daw nila yung project sa kanila city at tapos ipopost doon sa website ng Pangulo. Okay. Maganda yan. Sa akin, okay din yan. In the Right meantime, direction. kayong 70, i-post nyo na rin yung sarili ninyo. Na project. Project nyo. Saka para maging maliwanag na. Lahat. Saan kayo nakatira? Anong mga kotse ninyo? Huwag kayong magkukotse ng mga Innova lang, ha? Anong Oo. ano pala? Baka wala, naman hindi na pwede. Nakakaya. naka-SUV kayo, yung pala. So, everybody, Kailangan Bentley. lahat po ngayon ng government official, Yes. under microscope. Yes. Hindi pwedeng komo kayo ay mayor for governance. for governance. Ligtas na kayo ron. Hindi naman pwede ganun yun. Hindi pwede yun. Komo ikaw ba ay nag-iimbestiga ka ng infracom, Yes. ligtas ka na ron. Yan, hindi pwede ganun yun. Hindi pwede. Ikaw ba ay senador Yan. na nagtanong ka ng isa, dalawa doon sa hearing sa Senate? Ligtas ka na. Hindi pwede yun. Kayo lahat. Lahat. All those in government. Paano yung nasa media? Kasama na yun. Kasama rin? Kasama yun. Siyempre kasama yun. Magdidemanda raw ng libel. Naku, sino magdidemanda Sino yan? Di ba didemanda raw si Vico Soto ni Corina? Ni Corina. Meron ganon. Baliktad na mundo, no? Ang media na nagdidemanda sa politiko. Cyber libel. Cyber libel. Iba yun, ha? Ba yun? Iba yun. Yun daw pong anti-corruption post offered to General Torre. Yan po ang sabi ni John Vic Remulla. Related to the fight against corruption. Hindi po niya pinaliwanag ng husto nitong si Secretary Remulla, John Vic. Sana po daw tanggapin ni Torre. Ano kaya yon? Anti-corruption group. Di ba meron ng presidential anti-corrupt? Ano yon? Parin Jonat, ano yon yung kay Belhica dati? Meron. Presidential, yung panahon ni Duterte. Anti-corruption nga. Yun yun? Yun yun. Bubuhayin ulit? Bubuhayin ulit. Under Torre. Wala nangyari doon, ah. May nangyari ba doon? Nagkaroon ng ano? Hindi, inimbestigahan ba nila si Bongo? Inimbestigahan ba nila si Duque? Nagkaroon ng... Inimbestigahan ba nila si Sani Dominguez? Yan. Si Media Aldea, Yan, inimbestigahan ba nila? Wala. Nagkaroon ng report. Ano report? Hindi report. Walang report yun eh. Nagano lang. Report. Sir. Ang bahala rito. Oo. Naayos na namin. Pagtatakpan namin yung mga yan. Ganun ba? Yung ba sinabi? Hindi, malalim yan. May report ba tungkol sa ginawa ni Mark Villar dyan sa Villar City? Pinagtatayo yung mga kalsada. Hindi naman public. Meron ba ganun report? Wala. Wala Meron naman. bang report tungkol sa dali-daling pagpirma ng loan sa Subway? Hindi naman. Bumili agad nga ng ng boring machine, 5. Ayun, nakatambak doon. Meron bang report? So, ano kaya yung posisyon para dito kay Torre? Tapos po, may development dyan sa PNP. Meron daw pong suspended na general na may kinalaman dito sa kaso ng Isabong. Napolcom, 90-day suspension. Kasi daw po, inaresto yung kapatid ng whistleblower. Yes. Na dito sa Isabong case. Ang nangyari kasi dyan. Si Kalinisan, Hindi, ang nangyari kasi... ay nadumihan na. Hindi. Ang nangyari kasi dyan ganito. Ang report. Yun yung nandun sa Napolcom report eh. Itong si General, we're talking about General Macapas, the former CIDG. General Macapas po. CIDG
commander. Ang nagsuspend sa kanya, si Napolcom. Kalinisan. Napolcom. Napolcom. Ngayon, ang nangyari kasi, there were reports na itong dalawang kapatid ni Patidongan were in Cambodia because parang itinago muna sila ng mga grupo ng mga iniimbestiga. Oo. Ngayon, ang nangyari, sinabihan na kunin sila kasi magiging witness sila eh. Okay. They are probable witness because they were privy to certain activities regarding the missing Sabongeros. Okay. So nag-ano daw, itong si General Macapas nag-volunteer na siya na mismo ang pupunta doon sa Cambodia Para sunduin para itong sundin yung dalawa. Okay. And then, ang Yan po kapatid ni Totoy. Ni Toto. Don. Oo. Patidongan. Pagpunta niya dito, di yung mga yun, probable witness yung mga yun, possible witnesses. Okay. Pagdating dito, salip na kunan ng mga statements at lahat, kinasuhan. Yung kapatid. Yung mga kapatid. Ba magaling Oo, magaling siya. And then at the same time, so nag-counter itong mga Magkapatid. kapatid nito. Oo. Sinabi nila, ganito ang ginawa sa amin. At the same time, yung mga pamilya ng missing Sabongeros, kinasuhan nag-complain din tungkol dito kay Macapas kasi ang sinasabi nila, sinusubukan silang kausapin para baliktarin yung kanilang mga statements. Ibig sabihin, kapi kay Atong Ang to si Macapas. Lumalabas na yun na ganun. nga. Oo. Lumalabas na ganun. Kaya pala malakas ang loob. Pati Supreme Court, kaya niya raw, sabi ni Boying. Oo. Bakit si Boying hindi niya kaya? Yun naman ang pinagtataka ko dyan. Oh, CIDG ka. Ha? Kaya CIDG pa man din to. May kinalaman ba yan sa pagtanggal kay Torre? I don't know. I really don't know kung may kinalaman niya. But he was the CIDG chief Tapos, kaya noon, nagkaroon na nagbabago yung narrative noon at that point. Dahil siya na yung lumalabas na parang... babalik daw po yung... Sinabi kasi ni Macapas na ang nag-utos sa kanya to file a case sa Patidongan, si General Torre. Ayan. Yan ang lumalabas ngayon. No. Sinabi ni Macapas Ulit. He maintains that then inutusan daw siya to file a case against Patidongan. Suppose yung yung kapatid. Oo. Inutusan siya ni Torre na kasuhan yung mga witness. Oo. Baligtad ata yun So, kailangan matawag din si General Torre para liwanagin mo to. Sinabi ni Macapas yan? Oo, ito Delikado ito. Delikado. Yun So the plot thickens. The plot thickens. Kasi sinasabi... I don't pretend to know what's going on, pare. Sinasabi daw nila, kaya natanggal si Torre, ay dahil doon, unang chismis na lumabas doon sa binibiling barel. Yes, isa yun. Ay dininay na po yan ng DILG. Wala kinalaman yan doon. Although hindi nila sinabi kung ano yung tunay na dahilan. Ang speculation, dahil hindi daw sumusunod sa Napolcom. Kasi sa akin yung hindi ka sumusunod sa Napolcom, sasabihan ka lang na Napolcom, teka muna. Ano ba? Ganito ang ating proseso. Diba? Pero hindi yung tanggal agad. Tanggal ka agad. Ito, tanggal agad And now we hear about mukhang ang sinasabi, ang nakatalo nito si Torre, super lakas. Hindi Napolcom. Yan. The plot thickens. The plot thickens. Ang problema, ito raw House Quadcom, paring Jonat, meron? Ang magkakaroon daw po ng investigasyon sa missing Sabongeros. Ayan. Naku, sumali na rin. Sumali pa to. Bakit naman? Kasi nagkaroon Ikaw Gusto ko maiwan na lang dyan si Boying talaga. Hindi. Ang kagalang-galang na montik nang nanalong congressman ng Manila, Abante Jr. ang mag-iimbestiga niyan. Montik nang manalo. Committee on Human Rights siya. Ayan. Dahan-dahan. Chairman niya, dahan-dahan.
Baka ka nabibigla, parin Joel. Tsaka, huwag ka mabibigla parang Joel kasi bakit naman hindi sila sasali? Nagkaroon na dati yung sa Senate, nagkaroon na yun. Nagkaroon na. Bakit naman Wala, wala yun sila? muro-muro lang eh. Diyos ko. May report na lumabas. May report na lumabas. Wala. Wala. May video, Ang napanood ko yung video. Yung video, yung Tapos tinuturo. oo, Tinuturo. Paano mo sasabihin niya, isang senador dahil dati nag-ooperate ng ng isabong. Paano magkakaroon ng totoong hearing? Malalim, Hindi ba? malalim to. si Atong. Ay, malalim. Anong malalim siya? Bilib ako. Super lalim. Malalim. Super lalim. Super lalim. Kasama ba daw sa lifestyle check yung 2 bahay ng designer clothes? Hindi po. Ang 2 bahay Tapos na ng yun designer clothes. Flood control po ang lifestyle check. Oo, hindi designer clothes. Hindi designer. Hindi siya couturier. Hindi ko... This is basically to inspire. Inspire, ang mga oo. kababayan To inspire natin. what? To aspire. For For better rags to riches. Yes. And all that Are you sure? bullshit. Oo. Okay. Baka sakaling in the next generation, 3 bahay na may punong-puno ng mga magagandang damit. 3 na, malay mo. Malay mo. Bukas makalawa, 3 na yan, di ba? Oo. These guys are giving rags to riches a bad name. Maganda connotation. Oo, yan. Nung maganda na araw, sana nung yung panahon rags to nila Charles riches, Dickens, puta. okay yan eh. Alin? Ngayon sa atin, ibang connotation Ano dito sa mga original Pilipinas. na rags to riches? Yan yung mga Panahon talagang nila, nagsikap. oo. Nagsikap. Parang sa Great Expectations, yung mga ganyan. Oo. Bigla na lang siya. Pero naghirap. At Talagang Nagpursige. kumayod. C5, Sipag. C5 at taga. Ano ba yan? Hindi yun, Jambi. Sipag at Sipag taga. Sipag at tiyaga. Ito si Winner. Nagsiswimming dati sa Pasig River. Hindi Pasig C5 at River ba, taga. Manila Yung Bay, oh. C5 at tiyaga. Sipag at saka sabi ni Jambi. Yan. Sipag at... At saka. Hindi C5 Hindi at sipag taga. at taga. Hindi yan. Hindi, iba Kaya yan. hindi na C5 eh. Hindi na. Nandun na sa nandun na sa Bilyar. yung daang hari. Daang hari na. Hari Daang na eh. reyna. Yan. Daang reyna ng VIX. Hindi. Reyna ng ano ba? Bawal na kayong dumaan dyan. Kailangan na Kailangan may gate pass sticker. kayo sticker. Pag wala ka sticker sa kabilang gate, layo nun bro. Malayo Ayun ba ba? kasama sa investigasyon yun? Ah? Kasama sa investigasyon. Hindi rin, Pag hindi na flood. Kapag ikaw ba Huwag magbabaha. Wag magbabaha. ay meron kang special photo op kasama yung mga oil smuggler. Yan. Kasama ba yan sa investigasyon? Hindi ka naman Hindi, pwede photo op lang yun eh. Hindi ka naman pwede tumanggi sa selfie. Wala. Kaya napatunayan na yan. Napatunayan lang na. Si Alice Guo, lahat. Wala yan. Bigla na lang sumali sa selfie. Alam ka namang bastos. Wala na napatunayan. Walang napatunayan. Wala Kaya walang lang patunay yun. Ang problema nung kinunan dun sa picture sa yun nakaano yung balandra yung picture mo sa office. Oo. Ayan. Yun ang Hindi, masakit. hindi Ay! selfie yun. Hindi selfie yun. Ano yun? Hindi, ang problema yung ron- portrait? Yung selfie. Ang nakabalandra. problema, ang may hawak ng Grabe. photo na yun, Oo. notorious na smuggler. Oo nga. Yun ang problema. Pinagkakalanda ka niya, nakabanner talaga doon. Pinagkakalat na niya ngayon. Yun ang problema doon. Ito, nakasama ko siya, no? Oh, Nakamerkana ka pa. ayan Saan mo nakita? Nagpunta kami sa office. Naka-Amerikano ka pa. Usually, ano ka lang. Sabi po ng Cybercrime Investigation Okay. and Coordinating Center, PNP ba to pare? Hindi. CICC. Ano yan? DOCT. DICT. DICT. Okay. Mahigit 50,000 na raw po na link ng isabong ang na-take down. Bakit umaandar pa rin yung isabong, boss? Kasi, kapag ang tinetake down mo, yung link Yung lang, site. gagawa ng bagong link. Di ba? Kaya ang dami nyo na-take down. Hindi yan ang solusyon. Ang solusyon, yung physical na sabong na binibidyo, Yun para ang nakikita ma-raid natin na tayo, nyo. yun ang i-raid. Yun ang i-take down. Oo. Tapos hindi ang lang, kailangan po dyan, police war. at hindi lang yung van driver, bodegero, at pahinante ang mahuhuli nyo. Ba't hindi ba importante huliin yun? Wete. Ako, nung nakakita akong ganyan, nag-i-edit ako story. Abe, hindi natin pwedeng gamitin yan na tayo. Nahuli yung mga pahinante. Nagiging tayo, in cahoots ngayon tayo sa game sa strat plan nila. Please, hindi siya, ang laki na nahuli, 540 million. Diyos ko.
Nahuli ba driver at yung kahinante? Pahinante. Pick up sila. Hindi, yan din, yan sabungan. Baka naman sino mahuhuli nyo dyan? Baka yung nanunood ang nahuli nyo dyan. Hindi, kaya nga. Kristo, ayan. Kalat na kalat po yan. Na tuloy-tuloy yung isabong. 2 bear nga daw ang pinuno. Paano susolusyonan to kung puro takedown lang ng links? Tapos yung pa ang nakukuha natin report galing sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ano ba kino-coordinate nito? Kung paano tumaya o ano? Hindi, lahat ng mga cybercrime units ng government. Ayan. Inaamin daw po ng CICC, yan yung coordinating center. Na pag nag-take down sila, meron naman lumalabas na bago. Aba, edi siyempre. Business yan eh. Ano ba? Alam mo yung pagpupunta sa... yung pinupunta... Yun po ang problema eh. Pag nag-take down kami, may lumalabas na bago. Alam mo yung laro sa amusement, yung Hindi mga bata, hindi ba para atang inaamin yung medyo kulang kayo sa na yung pag-iisip? strategy nyo mali. Hindi, yung laro nga ng mga bata, yung pinupukpok yung tapos biglang mawawala din. Lalabas uli. Ganun ang ginagawa niya. Ano yung pangalan yun? CICC. CICC. Pupupukin mo muna. Tapos mamaya, uy, ayan, Lalabas ka uli. naman. Walang mangyayari sa atin yan. Yung mga whistle ba yun? O ano yun? Skunk or squirrel? may lalabas, may pupupukin. Ganun eh. Nag-complain na raw po sila sa DOJ. Yan. Ituro nyo yan. Anong gagawin mo? Tinuturo nila. Kailangan mag-coordinate kayo with the police. Kaya hindi namin makasuhan dahil wala kaming... Ngayon, doon po sa mga missing sabongero daw po, mahigit 400 na buto ang na-recover. ang nakuha since July. Ang nakuha ng Coast Guard. Iba-ibang lokasyon daw po yan. At ito daw po ay nakatali sa mga sako na mayroong buhangin para hindi lumutang. Ay, ano yun pare? Kung ganun kadaming skeleton, hindi pwedeng lang yan. Kumbaga, na-aksidente, nalunod at ganun nangyari. Ang dami skeleton, tapos may sandbag pa. Ano ibig sabihin sa nun, parang Jonah? Sinadya, di ba? May sandbag? Oo. Pag nag-swimming kayo, huwag niyong gamitin ng sandbag. Lulubog kayo niyan. Lulubog kayo niyan. Dire-diretso kayo niyan. Baka naman nagsiswimming lang to. Kaya gamitin niyo 400 plus buto raw eh. At gamitin- meron nakataling sako na may na may buhangin. Yung floating, yung mag-floating, hindi yung bababa kayo. Pag swimming eh. Salbabida po ang kailangan. Hindi sandbag. Yung sandbag, mali ata yung nagsiswimming dyan sa Taal. Mali kayo dyan. Okay. Paano to? Pero kailangan i-link pa rin yung DNA. Yes. Ha? Yes. Pero sa akin, Technology na hindi. para dyan. Meron ng crime. Nakita mo may sandbag? Ano pa ba yan? Sinabi ko na sa inyo, pumunta kayo sa tamang swimming instructor ng wedding. Ano yung swimming instructor na? Floating, yung salbabida, hindi sandbag ang salbabida, gagamitin para nyo. lumulutang Mali. kayo. Mali. Hindi marunong. Baka naman panahon pa ng Kastila itong mga buton to. Hindi naman. Nung panahon ng revolusyon, tinapon ng mga Tinapon Kastila lang, basta. doon. Hindi naman siguro, no? Mahirapan tayo diyan. Yung ba talagang, yung DNA, is a good tool, di ba? Pero, mayroon nang nangyari, sandbag na nakatali. Puta, mabigat na yun. Di ba? Sa akin, obvious yun eh. Oo. Okay. Mamaya-maya po, sana hindi ma-interview natin si General Torre. Hindi. PGM ng PCSO. PCSO. Hindi po matutuloy. Hindi matutuloy. Nag-beg off yung ating guest dahil every Friday kasi gusto namin sana meron tayong makausap. Tinawag daw sa Malacanang. Palagay ko
Hindi naman kasama sa lifestyle check. Hindi, hihinga ng ambulansya. Baka meron silang hiyano ng ambulansya. Meron po siguro. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWI. Balik tayo! Sa DWIC. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Wala po rito si Richard Gomez. Wala ba? Paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan lang. Napagkakamalan. Ah, sino? Si Parin Joel. Christopher De Leon ang sinasabi sa akin. Alam niyo ba, nakakatumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado, may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Okay. Wala pong nanalo kahapon. Doon sa Super Lotto at saka doon sa Lotto, 2 bola eh. So 70, 60 na ata, 60 million yung isa 80 million, parang ganun ang premyo. Alam mo, may sinabi dati si Teddy Boy Locsin na hindi ko makalimutan. Ano yun? You don't fight with people who buy ink by the barrels. By the barrel. Ang ginagawa ni kasi nito si Richard Gomez, binabanatan ng media. Ano ba kasalanan ng media sa kanya? Bakit meron ganun? Oo nga, kaya nga siya sumikat dito sa ano niya kay Magalong dahil sa media. Anak ka ng tokwa ka naman, bakit ka naman ganun? Galing Boss. mag-golf nito, pare, nakakasama ko mag-golf. Magaling ba yan? Galing. Long hitter, tsaka medyo accurate. Oo. Ganon? Oo. Hindi siya accurate. Pero dito ano sa- ah, mahilig magmuligan. Ba't mo lalabanan yung mga media na ginagamit mo rin? Hindi siya accurate Eh dito kayo, sa- sinasabi, siya accurate dito. hindi, ang sinasabi niya, pare-pareho daw ng report. Ang media, do ba siya galit? Bakit? Eh kasi, siyempre nga, kung may press statement, lahat ng press statement na yun gagamitin ng media. Kami rito sa Karambola, sinisita namin yun. Na puro press statement, pare-pareho. Pareho lang kami ng opinion ni Richard. Pero, Pero yung sa kanya po, ginagamit niya yung media para sa sarili niya, para ma-build up siya, pagkatapos ngayon, uupakan niya sarili. Ano ba yun? magpaliwanag Ang kanyang ka. argumento is ganito sa media. Why? Ba't nyo ako binabanatan? It's an easy headline. Hindi po ganun ang headline. Binibinatan ba siya? Well, hindi naman. Binabanata. Sabi ko, it goes both ways. Kung ano sinabi mo, yan naman ang gagamitin talaga ng media. Yan ang anggulo ang tawag doon. magpaliwanag ka. Oo. In other words, kasi Ano ba sinasabi Hindi, ni tsaka yung Richard unang banat Gomez? niya pa, ano pa siya? Pag sinasabi ni pa-cute pa Richard siya, hindi niya Gomez, muna sinasabi unang-unang, pangalan eh. Natarantado ang mga taga-media. Ano ba? In effect. Ang nangyari ganito nung umpisa, Pareho daw po yung mga tinatanong sa kanya. Siyempre, hihingan siya ng Jesus. opinion. Ayun. Pare-pareho daw yung tinatanong sa kanya. Sa suspicion niya, meron demolition May job. ops, may innuendo. Tanong pa lang yun Defamation. Congressman naman, tanong pa lang yun. Sana lumabas. umpisa kasi nagbanatan sila ni Mayor Magalong. Ah. Yun ang umpisa Hindi kasi, sabi niya, parang ikaw lang malinis. Oo, parang gano'n sinabi. Hindi niya. naman sinabi ni Magalong yun. Na siya lang. Wala siya. Hindi, lahat yan, linya nila eh. Siba? Sabi, Magalong, parang ikaw lang malinis. Number Kay one. Vico Soto, sabi ni Arnold Cabio, Mayor, wag ka naman magmalinis. Puro gano'n ang... mukha sila ang meron linya. Number two. Na nagkaroon na ng issue tungkol doon sa specific na doon sa isang bayan na doon sa distrito niya, yun na. Oo. Na, Pare-pareho lang naman ang linya ninyo. Media. Tinatanong ko ano, can you clarify kung ano talagang totoo dito sa sinasabi di nito ba kung mayor ano mo? yung issue, yun Ito ang mayor mo. Ito hindi, mayor. nagyakapan na raw sila ngayon eh. Hindi, iba yun. Iba si yun. Mayor Magalong. Hindi na niyakap yun? Hindi, Yung iba. mayor niya? Iba yung kaya Mayor Magalong. Ito, mayor ng kanyang isa sa mga bayan Sa sa bayan distrito dun sa niya. distrito. Na anong ginagawa? Ang sinasabi niya, ito hindi namin alam na meron palang ganito. Tignan nyo, ganito na ang nangyari dito sa project na ito, nasira. Ayan. At wala So, siyang nagalit wala siya siyang ron. kaalam-alam doon Wala sa siyang nangyari. kaalam-alam, sabi ng mayor. Ngayon, gustong malaman sa kanya, mag-react siya dito sa sinabi ng mayor. Bali binanatan siya ng mayor? Yes.
Tapos, tinatanong ng media, Siyempre. mag-react ka doon. Mag-react ka doon. Sabi, ba't pare-pareho Ba't tanong pareho nyo? tanong nyo? Meron kayong binabalak na masama. May Yeah. demolition Ayan, job. May demolition job. Ayun. Innuendo. At, Yan, innuendo yun. Defamation. Insinuation. Insinuation. Ayun. Ganon? Mm. Sa Bakit? lahat ng ayaw ng politiko yung nag-insinuation. Oo, wag. Wag. Kung Bina-black demolition off job. nyo ako. Demolition job. Demolition job. Black off. Kung innuendo lang. Baka Depende pwede pang yan. pag-isapan yun. Kung smear campaign na yan. Ayan. Ayan, iba na. By malala graduation. na yan. By graduation. In fairness, hindi niya pinagsabay-sabay. Tinira lang niya media. Hindi, ang problema ko sa kanya, ba't niya inaaway yung media? Nagagamit mo. Ginagamit mo rin yan. Oo. Okay? Di ba? So, you're guilty of what you're accusing us. Unless Na yung nasa ibang media. taga-subaybay natin hindi makuha yung do not sa fight with somebody who buys ink by the barrel. Ibig sabihin, sabi huwag ni kayong Locsin. lalaban doon sa kung bumili ng tinta ay balde-balde o Ibig sabihin nun, yung media. Hindi, media. Hindi maubusan ng media. At saka trabaho nila yan. Talagang pwede, ginagamit mo nga rin lang. Tama. Tapos ngayon na ikaw ay nabanatan, kalaban na. Although yung kay Doesn't Vico, make sense. yung kay Vico Soto, it's the same principle. Nilalabanan niyo yun sa media. Later on, ginagamit niya rin yung media. Paano yun? So sinasabi niya, yung media, ginamit ni Diskaya. Ikaw, Soto, ginagamit mo rin naman yung media. Against this kaya and other people. Pareho lang kayo. Sa akin, Huwag dating sa media, gawin nyo ng ano yan. Ang Don't Gawin make nyo it ng pa. ano? Hindi, yung feelings mo, wag mo ipapasok. wag mo ipapasok doon. Kasi although meron akong kilala. Parang ano yan eh. Hindi, ba't all of a sudden? Bakit media ang on nagiging trial? issue, ang trial. Parang ano Yun yan. hindi ko parang- malaman. These guys Parang- flailing at parang- windmills lahat. Parang yan sa Yung may... tayo. Parang yan sa ano di ba? Parang Joel, parang Conrad. Parang yan si mining, sa mining. You use it or lose it. Oo, ayun. Mining. Sa mining, ganyan yan eh. May bibigyan ka ng privilege to use it. Kasi privilege yun. Hindi mo makukuha ginamit. Pag Hindi mo gamit, then you lose it. Oo. Ganyan din sa inyo. You use it, ngayon kung ngayon nagamit mo, at ngayon ayaw mo na, you will lose it. Oo. Magagalit ang media sa You inyo. can't have it both You can ways. have it both so- ways. Hindi, ang sasabihin ko siya, meron naman akong kilalang politiko. Iyon kabaliktaran siya. Hindi niya, pag yung mga media at pronouncement niya, laging, naku, kaibigan ko yung lahat. Oo. Pero deep down inside, meron siyang, ang tawag niya, shit list talaga. Oo, Hindi mabibigyan ng regalo, hindi maiimbita, hindi ano. Mas magaling siya. Magaling yun. Actually, natatago niya. Pero open secret din kasi, Nakalata. nahalata eh. Alam niyo po, sabihin Hindi niyo kasi na magboto kung sa ano ako eh. sasabihin niyo sa media. Oo. Corrupt, bias, Yeah. and everything, lahat. Ganyan, ang Philippine media. Pero ito po ang sa akin. Pag crunch time, yung ora de peligro, na kailangan mag-deliver ng media, They will. tignan nyo, history natin. Yes. Throughout the history. Pag kailangan mag-deliver, nagdi-deliver. po. Nagde-deliver. Hindi yan. So, ano lang yan. Kaya kailangan mo ng media handler. Para ma-guide ka dyan sa mga ganyan. Pare. Huwag kang magagalit. Oo, huwag kang magagalit. Kapag panahon na kailangan, nagdi-deliver po Pikuntalo ang sa mga media. laban ng ganyan, Congressman Richard. Marami. Pikuntalo dyan. Pikuntalo At saka dyan. napakaliit na bagay. Oo. Yung tanong lang sa'yo, palalakihin mo ng ganyan. Kakaawayin mo pa yung mga nagko-cover sa'yo. Wala na. Aray ko. Patay ka na. Boss. Hindi ka na cocoverin niya. Hindi, kukuberan ka pa rin yan, pero yari lang ang coverage mo. Merong iba, di May ba? anggulo. Di ba dating ganda-ganda ng coverage. Ngayon, nakukunan siya pag nagkakamot ng ulo, wala siyang may sagot. ganun. Ayan, yan ang kukunan Natutulog ka sa session, naku, patay ka dyan. Yan, ganun ang mangyayari sa buhay mo. Nanonood ka na sa isabong na yan. Yan, kukunan ka dyan. Patay. Naku, nagulat daw. Sino? Nagulat daw yung San Mateo na doon pala sa kanila itatapon ni Maartes. Yan na nga ba sinasabi Nagulat. Nung una ko Yan narinig na yung nga solusyon. sinasabi ko. Yan! Sabi ni Artes, tapos ni Isko, sabi ko, there's something wrong here. Bakit walang quote mula dun sa taga yung LGU? Nagulat daw yung San Sabi ko, Mateo. pare. Nabulaga sila.
na may desisyon na pala si Artes na itambak sa San Mateo ang basura ng Metro Manila. May photo op pa sila. Kaya Mahusay daw tong si Anto. sabi po ni San Mateo Mayor Bartolome Rivera Jr. Yan ba San Mateo? Hindi part ng Metro Manila? Hindi pa. Rizal. Rizal yan. Rizal yan. Nagulat daw po sila na may desisyon na ang MMDA na itambak sa kanila yung basura ng Metro Manila. Ito na naman, another issue yan. Ah, From flood control, ito, basura na. bakit? Hindi nakiki-coordinate. Bakit naman kailangan mag-coordinate? Chairman ka ng MMDA. Mayor. Rivera. Mayor Rivera. Chairman ako ng MMDA. Please. Please lang Please lang respect the position. Yan. Ah? Winner! Ito si Winner! Winner naman. Tawa ka. Kailangan pa bang konsultahin Chairman ang ako. gobyerno ng San Mateo kung gusto ng MMDA chairman itapon yung basura doon sa kanila? Bakit? Ano ba kayo? Anong karapatan mo, Mayor? Na humiling ng consultation man lang. Para ka namang wala kang pakisama, Mayor. Hirap na nga dito sa Metro Manila. Nababaratan na kami. Idadalin lang naman namin sa inyo lahat ng sakit, lahat ng langaw, lahat ng problema. Dadalin lang naman namin sa inyo. Ayaw mo pa? May lugar Sobrang naman kayo may- dyan. Ha? May lugar naman kayo. Oo. At yan, pagkatapos namin mailagay aayusin naman namin yan. Ang kapasidad daw po ng landfill sa San Mateo, baka naman matabunan na sila kung lahat ng basura ng Metro Manila. May carrying capacity yung ganyan. Kaya dapat magkonsulta ka Hindi. At saka yung dadaanan mo, saan ka pupunta, etc. and everything. Paano yung daan? Kasi ganun yun eh. You have to work it out. Kasi magbabago traffic ko dyan. Ang daming ano dyan, ang daming mga truck ng basura. Yun pa lang, tapos ka na sa traffic. At saka may announcement na. Ito Hindi naman hindi si nila alam. Rivera. Ito si Mayor Rivera, may announcement na nga. Maski si Damascus, Mayor ng Mayor Manila, Damascus. Mitsubishi. Damascus, Kasama ba siya? Sumama nag-utos na siya. Na doon dalhin? Kaya doon yun nasa San Mateo itapon. Ayun. Ito naman si Rivera, nag-utos na nga si... Mayor ako ng Manila. Pinakamalaking... San Mateo ka lang. Market ko lang. Ano ka ba? Ikaw naman. Ang sakit naman nun. Yung gano'ng pananalita. Pero para kayo matanong ko na si Mayor Isko, mahirap talaga mag-implement ng waste collection, whatever, management system na, alam ko, Manila to, mahirap. But, kasi, actually may balita nga rito sinabi ng DNR, more and more areas are now compliant. LGUs pala are now compliant sa country's waste disposal laws. May mga statistics. More and more? Oo. Tapos may Ano yung number more and more? 41 Ang labo LGUs. ng more and more. 41 LGUs. Kaya nga, Yun na yung more and more. kasali ba ang Manila dito or something? Mukhang hindi kasi sila kasama. O mahirap talaga, ito yung sinasabi ko, mahirap yung mga malalaking syudad makakomply. Hindi mahirap kung gagawin mo ng mabuti. Kasi may public information Madali yan. campaign to, gano'n. Kaya naman nilang gawin. Ang Hindi problema, low hanging fruit para kay Mayor Escuto. ang problema kasi ilang siyudad din yung nagtatapon doon sa Nabotas landfill. So kung lahat yung mga yon, Malabon, Nabotas, Manila, nagtatapon doon. Lahat yung sa San Mateo mo itatapon. Galing lahat na yun doon sa labas. Kasi wala na yung nabotas Wala. Sinarhan Pero bakit naman ganun kasi kayo? Sabi Transport na lang papunta ni ron, Maartes, additional volume lang naman yun Di ba? Anong ibig sabihin na additional volume? 100,000 metric tons a day. Additional lang. Ikaw naman. Yun nga ang problema dyan sa mga ganyan. Mag-aaway talaga kayo dyan. At saka, ang mga residents ng San Mateo, talagang aangal dyan. Oo. Hindi Tsaka si Mayor, siya Siyempre, mapuputukan niya. mababanatan siya. Kagaya niyan. Pero hindi, wala pakisama yung mayor na yan. Tatapunan lang kayo ng basura Boss, yung pagtatapunan nyo ng basura, ang katabi niyan,
napagbilhan kami, bumili kami doon dahil magandang, Oo nga. masarap Oo, ang oo. simoy ng hangin. Tapos kayo dadalan nyo kami. That's another thing. Yung real estate doon. Ano yung real estate doon? Grabe. Ang daming mga subdivision Hindi, doon na San bago. Mateo. Parang Metro Manila Oo. na rin yan. Sa ganyang kalaki. Katabi ng Marikina yan. di Oh, ba? kaya nga. Tapos ngayon, tatapunan nyo lang kami. Oo. Hindi kayo nakikipag-usap man lang sa amin. Banggit ko yung kay Mayor Isko, bumabalik ako yung sa Manila. Alam mo, totoo lang, nakatira siya doon sa Ayala, Alabang eh. Oo nga. Which one has, Muntinlupa at Alabang has one of the best solid waste management. Kaya magandang... Hindi, Ba't hindi, di ba? the whole point here is, doon siya nakatira. kulang sa management planning itong MMDA. Yes, At ang pinakamamahal ni Winer. Isasara nyo pala yung nabotas. Hindi pa na kayo Hindi na plano. kayo handa. Oo. Hindi, yung MMDA talagang Hindi ba par for ganun the yun? course yan. O ngayon, biglang-bigla na lang, walang abiso Nag-press sa conference pa siya. sa San Mateo, ginulat nyo pa. Ginulat nyo pa. Buti walang sakit sa puso si Mayor Mayor Rivera. Rivera. Kundi sa baka na Inatake paano sa yan, na, puso yan. sa gulat. Hindi, tsaka ang masama. Anong klaseng planning meron ba tayo? Nag-planning ho kami kasi Anong maglalagay planning kami ng Casmet Basin eh. Saan ang Casmet Basin? Sa UST. Hindi. Tapos, Sa Aguinaldo. Hindi, diversion Sa na yun. Aguinaldo. Diversion Sa na. Aguinaldo at saka sa UST. Hindi pa tinanong yung AFP. Sabi, kailangan natin yan eh. Yung UST naman, Mahilig. hindi public In other property. words, mahilig siya. Maglalagay kami dito. Mahilig. Ngayon lang nila kakausapin. Oo. Galing. Planning. Magaling, Boss, magaling ang nagpa-planning planning kami. nito. May planning. May planning. Sila. Ang plano namin, Ay maglalagay sa ang Aguinaldo. plano namin, yung Aguinaldo bababuyin namin. Oh, yan. Ganon. So, pumayag na kayo kasi may plano. May ano ba naman yun? Bababuyan lang naman namin kayo eh. Ha? Parang yan si Mayor Rivera. Hindi ba? Napakalaking problema po ng ating basura. Ano yung Yes. sinasabi mo, LGU? Ilan na Oo. nag-comply? Yes. Ito. Hindi, kaya ako nabanggit yan kasi nakuha ko yung copy Akala niya ko ba kahapon. zero waste? Sabi ko Pucha, pinagmalaki nyo pa na more and more. Kaya nga, sinitan niya kagad eh. Hindi ko nga ginamit yung lead na yun. More and More and more. Sabi ko, More and more. pucha na. 41 out of 41 pala. 41 out of 1,485. More and more. Eh, dati daw ilan lang daw yan. Ang approach dyan sa basura, syempre, yung zero waste. Yes. So, magtipid po tayo sa ating itatapon. Doon pa Okay? lang. Pero more than that, yung handling po ng ating waste, problema na. Ganito ang bagong approach sa buong mundo. Mag-iingat-ingat po tayo bilang consumers kung ano ang ating mga binibili. Although meron sinasabi nire-recycle, hindi lahat ng ating ginagamit sa buhay natin Kukunti lang yun. ay marirecycle. Okay? Yung plastic po, hindi lahat ng klase ng plastic ay recyclable. Yes. Yung mga naglalagay doon sa kanilang product na recycle, yung triangle na green, na umiikot ganyan, yan po ay fake. Hindi lahat yung content ng kanilang plastic ay marirecycle. Nambobola ng consumer siya. Kaya kung kayo ay, kung tayo, bibili natin doon dahil nakita natin yung triangle, hindi po lahat yun nare-recycle. So, kailangan tayo bilang concerned, very concerned, most concerned citizen, magtipid tayo sa ating mga binibili. Yung lifestyle natin kailangan magbago. Kasama po yan sa pagbaba ng ating basura. Pag-aayos. Yan ba ay itinuturo sa atin ng DNR? Hindi. Anong tinuturo? More and more LGUs are compliant. Ayun. In other words, bola na naman. Nawala. Yung information campaign tungkol sa disposal lang ng basura at yung po mga damit, alam nyo ba? Yung damit na tinatapon natin, nagiging landfill yan eh. Hindi naman nare-recycle yan. Hindi, nawala nga na Ilang bilyon toneladang damit. Wala nga Sa yung buong mundo. wala nga yung bago mo dalhin sa landfill yung
yung sistema. Sorting. Sorting at Oo. lahat. Tapos ilalagay mo muna sa isang facility Oo. bago mo dalhin. Meron ako nabasa. Merong isang loko, environmentalist siya. Yung kanyang nilagyan niya ng tracer, yung kanyang cellphone. Kasi ang isang problema ngayon, Ay, yung mga yan. yung mga electronics natin ay planned obsolescence ang tawag. Oo. Ibig sabihin po niyan, after so many years, kailangan mo na itapon. Hindi pwede repair eh. Ganyan naman, ang Apple, notorious. Totoo yan. Oo. Saan mo dadaling ngayon yung ano mo? So ang ginawa niya, nilagyan niya ng tracer. Ang sabi kasi nila, ang claim na re-recycle Okay. yan. Saan napunta? Maganda yan Galing sa Europe. So dinala sa Netherlands. Sinyip. Napunta sa isang Malaysian dump. So tinapon din. Tinapon din. Hindi lang sa Europe tinapon, sa Malaysia. So tayo, nag-i-import tayo ng mga ganyang Ng mga electronic waste. Di ba meron na Korea at saka Canada? Oo. Nag-issue na nga yan. At very welcoming ang Southeast Asia. Sa mga ganyan. Doon sa, hindi ba yung Canada? nangyari Canada sa Clark. And then yung Korea. Ngayon, alam ba natin, yung mga electronic waste na yan, kung naitatapon dito? Yeah. Wala, nang minomonitor ba ng DNR yan? Dadalhin ho namin, sir, sa San Mateo. San Mateo. Sa Binabasa ko yung official statement ni, kilala ko pala to, na-meet ko na to, si Mayor Omi Oo. Rivera. Di ba dati Magaling tinext yan. ano siya, yung official statement niya, mukhang problemado siya ngayon kasi Siyempre. nabuhay yung issue at ang daming tumitira sa kanya. Magiging issue sa kanya yan. Hindi, prior to this, marami na kasing nagtatapon talaga buong NCR yata doon sa San Mateo. San It's been Mateo. an issue sa kanya. Notwithstanding, marami siyang magandang nagagawa si Mayor Omi kasi nakakapag-attract siya ng mga investors, business, real estate. Yung nga, Ito, babanatan siya ulit. ito talagang hindi niya ma-solve. So, at lalo ngayon, nang- biglang kaya siya masama ang loob. Kinikilala po namin ang autoridad nyo, MMDA, pero dapat naman tayo nagkakaroon ng paunang konsultasyon. Ayun nga. Malumanay pa nga yung niya. Para Hindi nabuisit galit, ha? siya. Hindi siya Imbis nag-Richard na tinulungan Gomez. niyo ako, binigyan niyo pa ako ng problema. Hindi, malaking problema ni Omi. Yung Tredo, ang daming mga kababayan niya, constituents niya, galit. It's been an issue pala. Because dati, may pang konti-konti meron na doon. Oo. Ngayon, biglang ito na, binigla siya ng MMDA, di natapos siya. Ayan, nabuhay. Nagulat nga daw eh. Kakagulatan ngayon. Tapos may kailangan magkaroon daw ng town hall meeting. Wala na yan. Patay na. Hindi, pero Mayor, tapos na yan. Tapos na yan. Ikaw anong gagawin ni Mayor ngayon? Hindi ka. Anong gagawin ng mga nag-official taga San statement Mateo? muna siya para banatan si MMDA. Mayor, Pero right now, he has to fix his backyard. tapos siya. Sino tapos? Si Mayor. Mayor. Do not even think of having yourself re-elected. Talaga. Bakit? Hindi ba giant slayer to sa Tapos ka. Tapos Oo. na. Giant Bakit slayer. naman? Ano? Bakit naman Sa tapos, politika. Jonah? Ang ganda ng kanyang Namit ko to sa programa. Timberland dati. Sa Timberland, Okay siya. maayos yung Oo, kanyang okay siya. workout. Nilagyan mo ng basura. binigyan mo ng basura. Hindi, wala na. dati Talo naman na kasi yan. yung landfill doon eh. Talo na yan. No way. Patay. Ha? Tapos, Ang laking issue sa San Mateo pala to eh. Binuhay ni artist. kagaya niyan. Una-una saan inilagay yan? Kung inilagay yan sa tabi ng Timberland, din natapos. Patay na. Oy! Investor pa. Sila, ano yan, classmate mo, sila Oo. Joji. High-end High-end subdivision resort yan. yun. Although nasa taas naman sila. Pero that doesn't That matter, doesn't bro. matter. View yun eh. Kita-kita. Hindi, tsaka yung mga langaw. Oo. Yung mga sakit. Oo. Yung seepage. Yung dadaanan mismo yan. Traffic na yan, Actually, Mayor. yung daan pa lang yari. Yung daan pa lang, tapos na eh. Kaya nga, kaya yung BCDA, sinara na rin nila yung landfill dyan sa Clark. Siguro yun. Yun ang mahusay din yun. It Kasi doesn't- gagawin it daw doesn't- casino it at saka doesn't hotel. fit into the leisure. Ha? And leisure and Anong gagawin natin sa gaming, basura? concept. Itatapon din sa San Mateo yung Sa basura San ng Mateo. Clark? Parang malaking version ni Rick Pili to. Yung problema. Hindi, yun na nga sinasabi natin. Kung alam naman natin na tayo, nagmamanufacture tayo ng waste everyday ng ganitong karami, nasaan yung plano? Yan, another flood control issue yan. Plano? Plano. Waste management system. solid Teka, In teka. that country, ha? Ano ibig sabihin ng plano? Uso ba sa atin yun? Ayan, nagplano si Artes. Ano? Gagawin namin catchment basin yung UST.
Tsaka Aguinaldo. Saka Aguinaldo. Kayong dalawa. Hindi, sa baha, Maganda na sa kayo. baha pa lang yun. Wala. Tapos yung Pero yung basura. waste, tapos yun na nga, toxic and hazardous, hindi Yan. pa kasama Oo, yan. yan. Pare. Actually, yan sa DNR naman yan. Dapat, Hindi. Bakit walang information campaign tungkol sa basura? At all. Wala. At Nothing. wala tayo naririnig. Nothing. Sa buong mundo Nothing. po, napakadaming Oo. development na dyan Oo. na ang ating publiko is unaware Unaware. of what's Problema going natin yan, on malaking sa problema. environment. And as we speak, we are actually Ang one of- DNR, yung recycling, okay, tama yan. Pero hindi lahat ng bagay nare-recycle. Kailangan malaman natin yan, lahat tayo, na Anong hindi lahat pwede? ng bagay. So magtitipid ka ngayon. Okay? Ang bago nga ngayon ay hindi ka bili ng bili Tama. ng damit. Kasi sa mo itatapon yan? Hindi, kagaya niyan. Ngayon, ito, as we speak nga we are manufacturing a lot of waste, tons of waste. Oo. Ano yung nasaan yung plano? Asan? Nasaan? Asan nga? None whatsoever. Wala. Ikaw naman, Wala kay most traveled, wala nun eh. Talaga Wala to si nun John. Na-designate na nga yung San San Mateo. Natapunan. Gusto mo pa, may plano. Oo. Di ba? Ayun na yung plano. Press release, photo op ng nga siya. San Mateo. Anong I'm photo sure, op? yung Anong mga, photo? lahat ng basura natin, itapon natin dun sa mga contractors. Sa bahay nila. Sa bahay nila. Oo. Sa bahay ng kontraktor? Huwag naman. Paano yung mga kotse? Mamahalin nyo na. Total, kayo naman ganito, ginawa nyo. O sige, kayo naman, babahayin namin kayo ng basura. Bumaho na kay lahat dyan. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Si Jonathan po, kailangan tumakbo ng Los Baños. Oo. Yun. Hindi San Mateo. Matraffic doon. Puta. Baka matabunan ng basura dun yan Oo. Sa Los Baños. Sa San Mateo. Wow. Baka ano yan? Fertilizer ba? Ano yan? Ay, naku, Ano yun? hindi ka to, pumunta naman tayo, pumihi tayo mula sa ghost flood control projects. Mukhang mayroong ghost deliveries naman. Aray ko. Kasi mayroong Ng ano? report dito, may mga tinamaan ng bagyo ng mga magsasaka ay hindi pa rin na nakukuha yung mga fertilizer subsidies nila mula sa Department of Agriculture. Ano ba yung fertilizer subsidy? Ayan, Pera o fertilizer mismo? Fertilizer mismo, kailangan nila yan. Bro. Ngayon, sabi ni Rosendo So, chairman ng SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, ay delayed yung distribution ng fertilizers. Sino ba responsible dyan? Department of Agriculture? Oo, sa kanila dapat yan. Bari, kailangan ng magsasakayan. At ang sabi nga niya, So, baka ghost deliveries. Fictitious deliveries ang nangyayari. Baka naka-record sa Department of Agriculture na na-deliver na ibigay na. Oo. Pero wala pang natatanggap. Oo. No, kaya nga niya sabi niya, kasi merong mga regions na nakuha na nila yung kanila. Oo. But yung iba daw, wala. Tapos sa report meron nang natatanggap. Delikado yan. Yan ang kasi humarap si Mr. So ng SINAG sa Senate Committee on Agriculture, Food and Ito Agrarian naman Reform. Akala ko ba meron na ng di ba? Ang daming balita, maraming good news din mula sa DA with regards to yung sa pricing sa media lang yung tsaka good. yung sa Kamsur magkakaroon ng cold storage. Magkakaroon pa lang. Oo, magkakaroon pa lang. End of the year. Sana yun. Pero ito, kailangan na nung magsasaka ngayon. Sa akin lang, parang Joel. Oo. Ibalita mo, pag nagbukas na, hindi yung prospective lagi, puro plano Sa akin, balita po yun pag nagbukas na. Pero yung para sabihin mo, pinaplano namin, magkakaroon na ng cold storage dyan. Kamukha ito. Alam mo, hindi lang fertilizer, seedlings, fertilizer, equipment facilities. Lahat ng inputs. Lahat ng inputs. May mga delay daw. May hearing po kasi ngayon ng budget dito sa DA, kaya naglalabasan yung mga issue na yan. Ang gusto raw po mangyari ng DA, pagsamahin na yung pera na manggagaling sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at saka yung National Rice Program. Para daw po umakyat ang production natin ng rice. Right. Yan Hindi po, lang puro importation.
ang problema ko rito, yung RCEP na yan po yung manggagaling sa taripa ng imported rice. Okay? Dalawang problema dyan. Walang rice importation 2 months. Although hindi ganong makaka-apekto yun sa importation dahil naman po tayo, yung timing, it's just a matter of timing. Ang gagawin po nung ban, starting next week, starting, Monday ba? Yung September 1? Oo. Starting Monday, for the next 2 months, walang importation. Ang gagawin lang po niyan, walang importation nung period na yon. Pero yung total importation natin sa taon, sa buong taon, intact yun. Ang gagawin lang, ang timing ng importation, wag niyong ita-timing doon sa harvest. Pero yung total importation natin, pareho pa din. So on that score, walang epekto to sa kikitain na tariff doon sa RCEP. Right. Para sa akin po, ang pinakamalaki epekto ay yung ibinagsak ng pinakamamahal ni paring Joel Naneda. Ay ngayon DepDev na. DepDev. Ang taripa sa bigas, from 35 bag, ginawa 15. Yun po ang malaking mawawala. Ang buong konsepto, ang buong sinasabi nila, yan rice tarification daw, magaling yan para sa atin. Kasi magiging market-driven ang ating bigas. Okay? Kaya everybody is free to import. Mawawala raw yung monopoly ng government sa importation. Well and good. Paano yung mga farmers? Yan. Maapektuhan sila niya, mamamatay sila. Bababa pa lalo malulugi sila. Yung presyo. Hindi. Magkakaroon ng RCEF. Ayun po yun. Rice Competitive Enhancement Fund. Yung kikitain na taripa doon sa rice importation na nabukas na. No, market na, open market na ngayon ng importation, yung kikitain taripa po doon ay yun ang magiging RCEP na gagamitin naman, gugugulin naman ng gobyerno para matulungan yung mga rice farmers na mag-modernize. And therefore, makakalaban na sila against the imported rice. Ang problema, binaba yung taripa. And therefore, hindi lumaki yung RCEP. 'Di ba? Hindi po naipon yung pera. Ano ngayon ang gugugulin para matulungan yung mga farmers na mag-modernize na sila para makalaban sa imported. Okay? Ang solusyon po nila i-combine na raw yung RCEP tsaka yung National Rice Program. Yun ang naiisip ng DA. Para sa akin, sapat pa ba yun? Kasya ba yun? Ang laki na nawala sa RCEP Dati, meron kang pera na pwede mong gugulin. Yung sinasabi nga ni Rosendo So, na pantulong sa mga farmers to modernize their techniques and production. Hindi po nangyayari yan. So, yan ang problema dito. So, ang tinitignan nila, sinasabi nila, hindi po importation ang problema. Ang problema, yung ating local production ay hindi makasabay. At lalong hindi makakasabay ngayon dahil nawala yung pera na dapat gugugulin para sa mga farmers. Ito pa isang objection ko dyan sa rice tarification. Paano mong sasabihin free market dyan? Kung may kartel. Ang free market po, lahat kayo naglalaban-laban. Open market, lahat free market. Yan, laban-laban. Okay yun sa akin. Ginawa mong free market yan para sa iba lang. Hindi kasama yung mga kartel. Alam mo ba nung panahon ni Digong? May nakausap ako sekretary. Noong nagka-problema din sa bigas noon, panahon ni Digong. Ano mo ginawa? Tinawagan niya yung kartel. Minura. Labas niyo yung bigas. Nilabas. The next day, bumaha ng bigas sa merkado. Ibig sabihin, kakilala rin ng mga gobyerno, sino yung kartel na yon. And yet, ginawa natin open market, free market yung bigas without doing anything to the cartel.
Di ba? Dapat yun, binuwag muna yung cartel, tsaka tayo nag-open market, at tsaka tayo nag-free market. Sasabihin mo free market, merong ilang grupo na hinahawakan yung commodity. Paano naman mangyayari yun? Okay? Meanwhile, ang ako naman, down the ground, yung mga magsasaka, talagang hirap na hirap. Oh. Muling pumunta ako sa Bicol, okay, may mga may-ari ng lupa, pero yung nagpapatanim, hindi na lang magtatanim, bro. At, kasi lugi sila sa binibentang presyo na nakukuha nila. At meron ako nalaman, di ba, yung NFA bumibili na slightly better prices. Hindi ganun kadali yun, kasi lalo na sa mga hindi irrigated, na umaasa lang sa rain. Rain-fed. Gagawin, uupa pa sila ng sasakyan, iriribag yung palay, tapos malaki gastos ka tapos, mo. hindi pa yun. Mari-reject pa dahil sa poor quality ng NFA. Dahil siyempre, hindi naman sila modernized which is trabaho ng Department of Agriculture. Dapat. Hindi sir, yung mga dun sa lupa, down the ground, ang talaga nangyayari. May nagpaliwanag sa akin yan, parang Joel. Mari-reject pa. Bukod po doon sa market mechanism, kung bakit mababa ang kita ng farmers. Kasi nga, nalulugi sila, talon-talo sila, pag nabili na yung mga traders ng bigas, ang dami nilang stocks. Di siyempre, babaratin yung farmer. Yan yung market mechanism na sinasabi ko. Bukod pa po doon, ang kanilang production technique ay luma na. Jurassic talaga. Ano ba ang kanilang yield? Okay? Ang sinasabi po ng DA, nasa 4 metric tons per hectare yan Pero sinasabi ng mga agriculture groups o farmer groups, hindi po, nasa 3 hectares lang yan. Talagang lugi ka. Di ba? Kasi yung 3 metric tons per hectare na yon, kung sabihin mo maidoble mo yon. Di ba ang iyong maibebentang ani ay doble nung nabebenta mo ngayon? Kahit bababa ang presyo, kikita ka pa din. May laban-laban ka, ang tawag doon. May laban ka naman kahit papano. So yun ang isang solusyon doon. Di ba? Pataasin mo yung yield. Paano mangyayari yun kung hindi mag-modernize? Wala. Ito na nga, fertilizer delivery nga, delayed na So, ano po yan? Vicious. Hindi tayo makapag-modernize. Kailangan natin mag-modernize para makalaban yung ating farmers sa imported. Hindi tayo makapag-modernize dahil sa importation. How do you break this cycle? Yung taripa nga. Yung taripang pera na yun yung gagamitin mo para mag-modernize to mga to. Ang problema, binawasan yung taripa. Why? To protect the importers. So, it's a matter of government policy. Kapag minakausap ka akong cabinet, ini-insist sa akin na tama yung rice tarification. Ang sinasabi ko, hindi naman yung importation ang problema Ang problema, ano yung ginawa nyo after you pass the rice tarification? Binaba yung taripa So ngayon, ang gusto... Yung napupunta sa magsasaka na yes. dapat maliit. Ang gusto ngayon ng DA, amendahan na tong rice tarification at ibalik yung NFA. Will that solve the problem? Hindi daw nararamdaman ng NFA. So, isosolve mo problema, yung presyo ng bigas na binibili sa farmers. Pero yung productivity ng farmer, hindi mo masosolve. Pag may NFA, ang kailangan po doon talaga mag-concentrate doon sa rice production. Techniques, modernize. Para nakikita mo, nakakainggit sa Vietnam. Yung kanilang mga nagtatanim sila, motorized na hindi traktorang malalaki. Hindi kamukha ng mga combine sa Australia or sa US. Ito po ay sa atin, ay hinihila lang nila. Pero hindi na kailangan yun nakayuko ka hindi na. Simple technology yun di ba? Meron mga na-develop na ganyan sa Los Baños Yung mga gano'n kailangan i-propagate. Mangyayari lamang yan kung may pera ang DA nagagastusin
para dun sa programang ganyan. How to increase the yield per hectare ng farmers. Matagal na yan eh. Sinasabi nila 4 tons. Ay, yung pisa mo, anong kanila? Hindi, depende. Hindi, ano lang sila eh. Hindi, akong binibilang ko yung sako na kukuha eh. Yung 40 to 60 to 40 to 60 sacks lang. Ang hindi ko naririnig, mga pangkain, pakakain na lang namin. Yun, ayoko marinig yun eh. Dapat pambenta. Pambenta. Hindi yung At pangkain. mangyayari lang yun Oo. kung mataas ang iyong yield. Oo, 60. Pero kung irrigated, mga 100 plus to, hindi naman irrigated yung nakikita ko eh. Aha. Oh, mag-o-auction daw po ng 60,000 metric tons ng bigas. Itong NFA, dahil nabubulok na raw po, aging, rice stocks. Yan ang sinasabi ko. Yan yung binebenta nila sa Kadiwa dapat ng 20 pesos di ba? Walang kumakagat na LGU eh. Paano kaya yan? Another problem yan. Ano yan? Palugi? I-auction. Siguro. Anong tingin mo? Ayun. Total pero sana maayos na bigas yan. Pare. Total palugi na yung benta nila sa Kadiwa eh. Di ba? Kung hindi nila madispose sa Kadiwa, dahil walang kumakagat na LGU, palugi na lang ibenta sa mga kartel. Pareho rin yun. Okay. Ayun. Pero ako ba gustong Ito, meron akong isa pero I will do more investigations nito over the weekend. Kasi ako, isa sa mga, sa Department of Tourism to bro eh. Ano sabi? Kasi meron akong isang favorite na destination kami ng pamilya ko. Yang ang tawag dyan Sagada. Pare, nasa Mountain Province yan eh. Napunta na ako dyan. Oo, yan po. Ngayon yung LGU doon, kilala ko yung LGU dyan, pare, very stricto sila at protective sila sa kanilang lugar. They really implement strict policies dahil ang maganda, they can implement it dahil malayo sila sa okay. Although maganda na daan ngayon. Now, they have enforced, meron sila mga pinenalized na mga ilang travel agencies operators dahil fino-falsely advertise yung Sagada attractions. Ang gagawin nito, gagawa sila ng mga tour, mga ganyan, pero gagamitin lang mga retrato, authorized images, misleading advertising na kinukuha nila mula dun sa private sector yung nag-a-advertise. Oo, ganyan. Now, hindi ito napupulis apparently ng DOT. So sila na ang gumawa ng kanila, yung Municipal Council of Sagada. Nagpass sila ng resolution at in-identify nila ano to yung mga travel and tour companies na to. This shows again. Ano yung problema nila doon sa mga travel and tour companies? Sila yung mga fraudulent tourism operations. Ito yung gaya nangyari nga doon sa isang kakilala ko na pumunta sa Facebook, bumili ng package. Tapos hindi pala legit, hindi pala totoo. So nagbayad ka so alam ng Sagada, meron mga ganyan sa nag-operate sa kanila. Kasi marami nagko-complain eh. Ngayon, technically, DOT should be tracking down sila mahuli. So, sino nang huhuli? Hindi nila nahuli. Binana nila yung totally, yung mga ganun tour package. Paano sila nakikita nakuha nila kung saan? Hindi, yung mga hindi naman lahat eh. Meron pa rin naman nandun yung mga legit umaandar. Pero itong mga illegitimate na nag-i-scam, pinagbaban nila at binan sa website? Oo, sa website at nilagay yung mga pangalan na huwag kayong gagamit. Kung kayo po may balak pumunta na sa Sagada, check nyo muna check yun. Nyo muna. Yung website ng anong website yan? Wala lang dito sa hindi ko lang pero yung mga pangalan ng mga tour nilahad nila. Hanapin po namin yan. Hanapin namin kasi marami meron basta may Mountain Province Tourism website ang tawag. Ganon. Oo, meron sila. At I suppose kung sino yung mga nakaban, iwasan nyo, makikita nyo ron yung mga nakaban. Kasi nakalagay dun yung pangalan. So, this is good. Pero sana, dito tumulong ang DOT sa for all you know, nagagawa to sa mga ibang tourism sites din, bro. Ingat po kayo sa pag-book. Meron ako kasing gustong, although medyo late na, yung pong move ngayon sa airport, nang sinasabi nila,
Kaya daw nilalabanan nila yung pagtaas ng rates dyan sa airport. Okay. For the sake of the OFWs. Okay? Ganito po kasi ang gusto mangyari. Ang passenger service charge dyan sa airport natin ay 550 for international departures. 200 for domestic departures. Okay? Yan po ay magbabago na sa September. Okay? Ang mangyayari po ay yung international magiging additional 400, 950, at yung domestic additional 190, magiging 390. Okay? Ang sinasabi nung nagrereklamo sa Supreme Court ay tatamaan daw ang publiko rito. Okay. Ito po yung matik-matik nito. Yang rates na yan, naset po yan 25 years ago. Year 2000. Aba, tinamaan na ng inflation yan at kung ano-ano. Kung tutuusin po ang inflation, yung 550 po na rate ngayon ng international, kung i-consider natin yung inflation, dapat nasa 1,400 na. Yung rate na, uulitin ko, yung 550 na passenger service charge, kung i-adjust mo sa inflation, 1,400 na ngayon. Magkano ba ang gusto ng DOTR? 950 pesos. Hindi ba kulang pa yun sa inflation? Pagkatapos, eto pa. Okay. Kasi tatamaan daw yung mga OFW. Napaka-stupid ng argument na yun. Tapos may nagsasabi pang media, may katwiran na magreklamo. Ang mga OFW, for your information, sirs, exempted po yan. Ginagamit nyo pandahilan, exempted yan sa terminal fee. Bakit sila ang dahilan? Okay? So, hindi ko maisip kung bakit umaangal tayo dyan. Ang inaiisip ko lang, meron kasing gustong bumanat dyan sa privatization na NAIA. Either yung natalo o yung mga babaguhin yung kanilang rental. Okay? Kasi ikumpara mo yung charges ng NAIA. Halimbawa sa Changi, Singapore, 950 sa September, sa Lunes, 950 per passenger ang service charge. Sa Singapore, hulaan nyo magkano? 2,600. Sa Bangkok, 1,500. Tokyo, Hanoi, 1,500. Domestic flights, hulaan nyo, ang Cebu, Mactan, 1,000. Ang passenger fee, aboitis yan kaya wala reklamo dyan. Sige. Di ba? Oo, tama. Hindi katawa-tawa yung kanilang petisyon bakit ba nagkaroon ng ganyang petisyon? For the sake of the ano daw? OFWs. Ayan. Of the public? Ang mahirap. Anti-poor daw yan. Mahirap din naman bumabiyahe. O yung OFW bumabiyahe. Pero exempted. Sa terminal fee, paano mo naging yun ang iyong mga pinaglalaban? Halatang halata Okay? Oops. May ops. Tapos ano, tignan nyo po ang improvement sa airport. Ang dami ko na nakausap. Restroom lang sa akin. Kumpara Bawin-bawi sa dati, na. Yung air conditioning. Lumamig. Ayos. Na-organize ang traffic, ang parking. Okay? Magkakaroon na ng lounge ang OFW. Kailan ba nangyari yan na magkakaroon ng lounge ang OFW? In other words, the privatization is working. Ngayon, yung recommendation ng ADB na mag-adjust naman kahit konti sa inflation, hindi naman babawiin yung buo, ay nilalabanan pa. Tumitira. Why? Obvious. Why?
Ito yung nakita ko dyan. Meron po kasing nangungupahan dyan. Yung Lufthansa Technics. Joint venture yan with Lucio Tan Group eh. Nakuha po yan joint venture na yan in year 2000. Panahon ni ERAP. Ito yung problema ko dun sa lease. Ang lease po nila, 65 pesos per square meter a month. Noon 2000, okay yan. Ang problema dun sa kontrata, walang escalation clause, andun yung magic. Pag siya walang escalation cost, hindi Ang- mo pwede mag Hindi ko pwede taas. magtaas. Okay. Inflation nga eh. Alam na dis kung bakit. Tapos 25 years yung lease mo, wala escalation clause. Nandun yung magic. Sarap ng buhay. Yung 65 per square meter noon, ayos pa yun. Pero sa ngayon po yan, hindi na. Inflation. Yun ang tumitira dyan. Yung escalation, ano sabi mo? Escalation clause. Escalation clause. Ayan, ghost escalation cost. 226,000 square meters. Inuupahan mo ng 65 pesos a month. Di laki nakita mo doon. Di ba? Ano yan, pare? Hindi ba? Pag-uusapan pa natin. May mangyayari pa May dyan. mangyayari pa dyan. Okay. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, pare, Ano ba? casual, Uy, casual, bro. Uy, ang ganda niyan, pare. Open neck. walang collar. Hindi ko alam kung ano to eh, macho dance o hindi naman, hindi naman. Banana, Hindi pwede? banana, hindi banana. Hindi pwede. Hindi banana. Magre-report no. Magre-report. Magre-report po ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ.